Mamayang alas 2 ng hapon, magkakaroon ng kauna-unahang pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, siguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipaliban itong kauna-unahang pagdinig nito. Akalaan yung mga pre, sa wakas, lumutang na si Harry Roque. KO! Tagal nagtatago nito Di ba? Kung wala ka talagang kasalanan, hindi ka magtatago Pero lumabas na po, di ba? Kita nyo naman, pumorma pa Pumorma pa yung nangunguna sa pag-fake news. Yung nangunguna sa paglabas ng fake pulburon video. Yeah. Harry Roque, nakalimutan mo yata, may atraso ka sa Pinas. Pwede bang umuwi ka na muna? Mahal ka ng mga DDS. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka nila. Nasa likod naman daw kasi sila. Ikaw sa harap. KO! Mga bobo! Diba? Sige, tingnan natin. Bigyan po natin ito ng reaction mga pre. Itong kay Harry Roque, no? Itong video niya. Pero syempre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan, syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Ayan ang TikTok po natin ay Ballpoint Man 2.0 at meron din po tayong Timbirador. Okay? Pasensya na. Tawa ako kay Harry Roque, no? Biglang lumabas Ayan sa hindi pa nakasubscribe, welcome po kayo mag-subscribe sa ating channel. Okay, so ito na, no? At bigyan po natin ito ng reaksyon. Okay. Mamayang alas 2 ng hapon, magkakaroon ng kauna-unahang pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, siguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Okay. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipaliban itong... So yun pala yung first step. Sasabihin kay Digong kung ano-ano yung mga kaso niya. Diba? Pero dapat matik na yan. Alam na ni Digong yan. Pero siyempre, dadaan mo na sa proseso. Kauna-unahang pagdinig nito. Pero itong... Pero taka lang ako. Masingit ko lang to. Diba si Harry Roque naharang to noong binabalak bumiyahe ng Amerika? Bakit nakarating to ng Netherlands? Nakalusot KO! namin ay pribadong ipararating sa mga maestrado. Sa ngayon, ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, dahil siya ngayon kasama. Pero we have filled up all the documents para mapasama din ako dun sa team of counsels. Now, I'm in the list counsel of the ICC, and we have also retained another member of the list counsel who is British. So initially, there will be 3 of us standing as counsels. 3 lawyer. Malabo. Mukhang malabo kung si Harry Roque lang din naman yung isa sa tatayong lawyer ni Digong. Ay magmumukha pong kawawa si Digong. Diba? Magmumukha pong kawawa. Kung ako kay Digong, suggestion ko sa kanya, kumuha siya yung magaling talagang lawyer, hindi yung magaling lang sa fake news, paninira. Dapat yung may alam sa batas. Alam ko naman si Harry Roque, lawyer yan, may alam sa batas yan. Pero dapat yung kuhanin niya yung matalino talaga. At least nagbigay ako ng suggestion kay Digong. The other one is Kaufman, Attorney Kaufman of the British Bar. So 2 of us from the list. Tapos yung isa pang lawyer ni Digong, yung kalimutan ko yung pangalan, yung ni-mention ni kanina, Harry Roque, no? Din yun, fake news. Bakit po? Ano pong fake news niya? Gusto niyo ulitin ko? Ito. Yan. Panoorin niyo. Ito yung fake news niya. Nag-fake news. Bistado. Parang, ang nakita ko dito mga pre, no? Pinaglaruan
ng mga Duterte yung media. Ginamit yung media sa pang-fake news. Nagamit yung media. Okay? Bakit ko nasabing nagamit? Panoorin nyo. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang, Hindi niya madiretso, no? Hindi niya madiretso yung sagot niya. Alanganin siya. Ibig niya pong sabihin, wala daw si Digong dyan. Pero, panoorin nyo to. visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na po. Pero sir, Lawyer ni Digong to. Harry Roque, hindi ko alam kung sino pa yung isa. Okay, pero itong, hindi ko pa, kung sino yung isa, pero itong dalawang lawyer na to, na kukunin ni Digong, mga ano po yan, mga fake news. Diba? Oh, fake news. So, ito ba yung, Digong, ito ba yung kukunin mo? Naku po. Nawawala na ng tiwala yung mga Pilipino dito sa mga lawyer mo. Dahil magaling po sila sa fake news. Oh. O tuloy tayo dito kay Harry Roque. Council and Attorney Medial Dela. The Vice President, of course, is here as a member of the faculty, and she will be in the gallery, to witness the first hearing. So, hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiling namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan para na naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala naman pupuntahan si Presidente Rodrigo Duterte, kaya na siya sa kulungan dito sa Pilipinas. So ipagpaliban nyo na ngayon kasi hindi pa namin nakikita ang dating Presidente. Buong araw... Maniwala ka ba na hindi makita yung dating Presidente? Isa pinakita natin video kanina. Nandun lang daw. Oh. Hapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. Hindi po totoo yan na hindi nila nakita ko. Hindi ako naniniwala kay Harry Roque. Ulitin natin yung video. Hindi po ako naniniwala na hindi nila nakita talaga. Kasi ito po yung tanong dito, ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a Kasi imposible na hindi nila makita si Digong tapos yung mga reporter nakikita si Digong. Nakita si Digong. Hindi ko alam kung reporter ba yung nagtanong. Pero nandyan halos reporter naman lahat. Diba? Imposibleng hindi nyo nakita si Digong tapos itong mga reporter nakita nila. Imposible yun Oh. visit dito. Partida yung nagsalita, yung sumunog dito sa lawyer na to ay ano yun? Maka-DDS yun. Oh. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. mamaya na po. Pero sir, Hindi yan totoo kasi nandun kami. Yun yung sabi. Hindi yan, sir, hindi yan totoo kasi nandun kami. O, di ba? Kaya yung sinasabi po ni Harry Roque na hindi pa po nila nakikita si Digong, para sa akin, isa pong malaking kasinungalingan yan at panlilin lang. Nililin lang po nila yung mga Pilipino. Halatang halata naman Hindi naman tayo gumagawa ng kwento dito. May pinagbabasihan po tayo. Diba? So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC ay daming papel bago mo makita. So we have just submitted the form to visit him para hindi naman kauna-unang beses makikita sila ni Vice President dito sa hukuman. Ako, I feel strongly that before the hearing, not only I should be able to have access to him as a member of the List Council of the Court, but the family should have access to him. So actually, ang priority ko is to make sure magkita muna silang mag-ama. Dahil hindi pa alam ni Presidente na nandito si Vice President. It's not proper. Ayan, yung mga ganyan ng mga kwento Hindi pa alam ni Digong na nandito si Vice President. Imposible. Imposible yan. Diba? Sasabihin na naman ng mga DDS yan, kawawa naman yung si Tatay Digong kasi yung anak niya hindi pa niya nakikita. Yung mga ganong kaawa. K.O. Wala na, gasgas na yan. Proper naman na hindi alam mo ama na nandito yung anak niya. So I'm more or less attending on this first day of hearing a family matter that I want them to see each other
outside of the court first so they can have a private. Attorney, what do you call the postponement? Is there a legal term for that? Wala naman, it's the same. Alam mo yun, the procedure is similar to Philippine procedure. Ang difference lang is before it arraignment and before it goes to proper trial, meron tinatawag na confirmation of charges. And in the confirmation of charges, they will establish that there really is probable cause and that there really is jurisdiction. But I do not know if I can be registered in time for the hearing. Siguro pag ready na po yung ICC at sisimula na yung pagdinig ay sabi nga, lahat naman ng pagdinig daw ng ICC ay isinasa publiko yan. Pero ngayon, depende daw. Kasi bakit? Baka maka-apekto daw sa mga nandito sa ating bansa. Diba? Baka may manggulo. So, baka depende, no? Sana isa publiko na nga lang. Diba? Kasi yung ICC, hindi naman nadidiktahan yan ng presidente eh. Walang sino mang bansa ang nagdidikta sa ICC. International Criminal Court. Walang nagdidikta dyan. Kahit ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwedeng diktahan yung ICC. Diba? But in addition to the postponement, if I am recognized today, and I'm not sure yet because we just did all the papers today, I will also bring the issue of the illegality of the arrest of the former president. That should lead to the court losing its jurisdiction. And I would be citing a case law of the Constitutional Court of South Africa that an illegal arrest is sufficient to divest the court of jurisdiction. At hindi ko lang din alam, feeling ko lang mukhang kakailanganin din diyan yung mga magrereklamo, mga pamilya, mga nanay, mga tatay na namatayan sa panahon ng war on drugs ni Digong. Baka ipatawag din yung mga yan. Kasi bilang parang magiging sila magiging witness. 'Di ba? Kasi ang daming nangangailangan ng hustisya. Kasi sa panahon ni Digong naging madugo po yung kaniyang administrasyon. Ako agree naman ako na patayin niyo talaga yung mga adik, okay lang ako. Kung mga adik lang pag-uusapan, wala problema, pagpapatayin niyo lahat 'yan. Pero wag naman yung mga inosente. Sa totoo lang, mali nga yung pumatay. Pero kung yan yung gusto nyo, okay lang, walang problema. Pero dapat huwag nyo idama yung mga inosente. Ayan ang problema eh. Inosente, tinataniman kasi may reward money. Ginawang negosyo yung war on drugs. Kaya yung totoong mga adik ngayon, mga pre, galit na galit po sila sa administrasyong PBBM. Bakit? Kasi lahat po ng droga na pumapasok sa bansa, nahaharang po. Hinaharang. So, wala ng droga dito sa bansa. Kung meron man, kaunti na lang po yung supply. Yung mga adik ngayon, bangag na. Yung mga DDS, di naman lahat adik mga DDS, pero may pailan-ilan dyan na DDS na adik. Atat ng tumikim. Wala nang supply eh. Hinarang na ng Pangulo eh. Diba? Kaya gusto nila makabalik si Digong. Bakit? Kasi di umano, pati si Kitty Duterte gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bangag na bangag si Kitty Duterte. Diba? Pamilyang Duterte, nagsasabi, ang tatay nila nagsasabi na, I hate drugs. Pero yung tatay mismo nila, nagmamariwana. Diba? Nagmamariwana yung tatay nila. Paano yun? Anong reaction nyo doon? I hate drugs daw, pero ikaw mismo? Illegal yan Illegal yan, ginagamit mo. Right by the Commission. In addition to the lack of jurisdiction, because we had withdrawn from our membership, and of course the preliminary investigation commenced beyond the date that we had the treaty. But of course, everything hinges on if I will be recognized today. But right now, we have to leave because we want to see the president before he is brought to court. So just to be clear, sir, you said it has been sent privately already. Yung request to postpone this particular initial hearing. It has not been. It will have to be asked in the hearing today. Today. Okay. Paano po pag hindi po na pagbibigyan ng
Sir, i-repeat ko sa'yo, Ano po ang next plan ninyo? Ang mangyayari lang naman, kung yung mapagbibigyan is sasabihin lang kung ano yung nature charges. But it is not an arraignment. It is just to make sure he understands the nature of the charges against him. Not an arraignment. In court na, wala nang panahon kasi. Kasi alam nyo, itong notice came very late also. We had just arrived yesterday. And of course, nauna sila. PC came next sa evening of yesterday and I came yesterday then, no? And actually yesterday we had no access to him because he was undergoing medical exam, no? And he was not here, no? And for a while we were even alarmed where he was, but he was apparently subjected to medical examination. So it's only now, so pagbigyan na muna natin na makita muna yung mag-ama. Okay? Can we do that? I think he is in the detention facility. We're going to the detention facility now. Please don't follow kasi hindi rin kayo magbigyan ng access. Ha? Okay? So, katulad niyan, binalita nung isang lawyer ni Digong, nagpa-interview, hindi daw nila mahagilap si Digong, hindi daw makita. Tapos yung mga DDS, sinisi agad yung Pangulo. Anong ginawa ng administrasyon na yan? Tingnan mo yung ginawa kay Digong. Alam nyo, ito ipapaintindi ko lang sa mga tangang katulad nyo, mga DDS kayo. Wala na pong, hindi na po ang gobyerno ng bansang ito yung nagtatrabaho dyan. 'Di ba? Or yung kumukontrol dyan. Trabaho na yan ng ICC. Kung hindi nyo man makita si Digong, ibig sabihin, siguro pinapagamot. Pero nandyan naman si Digong eh. Nagpe-fake news lang sila eh. Huwag nyo sisisihin yung Pangulo kung hindi nyo makita si Digong kasi hindi kasalanan ng Pangulo yan. Yung ICC, yung bakbakan nyo. Huwag yung Pangulo. Kasi yung Pangulo, wala na eh. Binigay na si Digong dun eh. ICC eh. So, okay na. 'Di ba? Hindi naman nakikipag-usap yung Pangulo sa ICC. Na, anong nangyari kay Digong dyan? Ganito, ganyan. Nagdikta ba yung Pangulo sa ICC na, itago mo niya si Digong ha? Pangulo ba yung nag-utos? Wala. Walang pwede utos sa ICC. Tandaan nyo yan. Kaya mga tatanga-tangang DDS, lawakan nyo naman sana yung pag-unawa nyo. Yung utak nyo ba? Paganahin nyo. Yung natutulog yung utak, paganahin nyo. Diba? Ito lang sana. Please lang naman. Diba? Nakakaawa kayo. Sa totoo lang. Good luck. Anyway, yun lang po muna yung ating reaction sa ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. At syempre, may Timberador po tayong isa pang Facebook page. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Himala, lumutang si Harry Roque. Ayan, nakita-kits po tayo sa susunod na video.